Sa panahon ngayon, mayaman ka talaga kapag nga meron ka mga sariling tanim sa iyong bakuran. Dahil yung binibili ng iba ay pinipitas mo na lang. O siya mga mare, samahan nyo kami sa simpleng kaganapan nga dito sa atin. Pagkalabas nga namin, nakita nga namin sila tatay mga mare nagtatanim nga dito ng halaman. Kaya lang, hindi ko alam ang tawag dito mga mare sa halaman na to, pero napakabilis nga lang doon itong tumubo at dumami. Kaya naman nga si tatay itinanim na agad dito mga mare para nga hindi na nga mamatay. Nakakatuwa nga din mga mare na meron na naman na tayong napa-order nga na 10 na iisang tao lang. Meron na naman nga tayong feedback. Ang sabi niya, second time ko na tong order, maganda siya, nakakapag-glide siya ng pekas at sobrang happy daw niya dahil may pa-freebies pa. Ngayon nga mga mare, meron pa tayong pa-freebies pero ilang araw na nga lang ito at mawawala na nga mga mare dahil wala na nga tayong stock ng pa-freebies. Kaya habang may pa-freebies pa tayong mesh net mga mare at saka sabon na 50 grams kada sabon na bibili kayo, ay naku mga mare, samantalahin nyo na nga. At nga nitong isang customer natin mga mare, 10 agad ang binila niya. Siguro ayun yung mga maring maubusan. Hindi nga siya mga mare bibili ng ganito karami kung hindi talaga maganda ang sabon nga natin. Syempre ang mahal din mga mare kapag ganito karami. Kaya nakakatawang isipin mga mare na gustong gusto nila ang Mare Glow. Pagkatapos namin magtrabaho mga mare sa Mare Glow, lumabas na nga rin kami para makapagtrabaho naman nga dito sa labas. Ipasayo-sayo pa nga ang mare nyo dyan kasi niloloko ko nga dyan mga mare si Chuchu. Sabi nga ni Ren, gusto niya nga daw mga mare sinigang nga na baboy. Kaya syempre sino ba naman nga tayo para hindi pagbigyan ang kanyang cravings. Natakot na nga akong paglutuin to mga mare kasi hindi ko sa inyo na chika kahapon. Paano ba naman napakapait nga ng niluto niyang mustasa. Hindi ko alam mga mare kung bakit pumait pero ayun nga sobrang pait talaga, halos hindi mo nga makain. Parang mas mapait pa nga siya mga mare sa ampalaya. Kaya sabi niya ay minsan na nga lang daw siya magluto ay ganun pa nga mga mare ang kinalabasan kaya ako na ang nagluto ngayong araw. Iginisa ko na muna nga mga mare para nga ilalagay ko na nga lang dito sa pressure cooker para nga mas mabilis ngang maluto at habang sila naman nga kumuha na nga rin dito ng pechay. Pagpasensyahan nyo na nga rin kung sa background ko ay sobrang ingay dahil tuwang-tuwa si Gail dahil nandito nga yung anak ni Onsay. Nakakatuwa nga mga mare na tuwang-tuwa nga siya na may bata nga dito. Dahil alam nyo naman nga kapag ganito eh siya nga lang mag-isa pero nakakatuwa nga nakapasyal dito yung anak na Onsay dahil tuwang-tuwa nga siya. May nakukuha nga mga mare mag-ingay ng sobrang ingay. Pagkatapos pala mga mare nilan kumuha ng pechay, kumuha na nga rin pala siya dito ng talbos ng kamote. Tulad nga ng sabi ko, sa panahon ngayon na napakamahal ng bilihin, napakaganda na meron kang paninim sa iyong bakuran. Sabi ko nga, napakamayaman ng mga taong may mga tanim sa bakuran dahil yung mga binibili ng iba ay meron ka nang pinipitas. Kaya marami nga rin nagko-comment nga sa atin na marami na nga daw sila mga maring natatanim dahil nga sa panonood nga nila sa mga vlogs natin. May mga tao kasi mga mare na kahit nga wala silang malawak na bakuran ay nagtatanim pa rin sila sa mga paso. Kayo ba mga mare, may mga pananim kayo sa iyong bakuran? Pwede naman nga i-flex nyo yan. Baka naman nga meron kayong mga tanim na hindi pa natatanim dito sa atin, eh pwede namin gayahin. O siya, pagkatapos ng 30 minutes mga mare, eto na yung sinigang natin. Naku, ulam na ulam talaga to, amoy pa lang. Kaya naman mga mare, nung tapos na nga, kumuha na nga rin ako ng mauulam nga dito at binigyan ko na nga rin sila Kuya Mark. Ako na nga rin ang nagdala mga mare kasi nakautang nga ako sa kanilang 2 sibuyas kaya sabi ko papalitan ko na nga. Syempre, ang utang ay binabayaran, hindi kinakalimutan. At nung mga mare, kakain na nga kami, saktong tumawag sila mama dahil nandito nga daw sila Tita Bibian, may dalangan langka at mga niyog. At ang nakakatuwa pa nga dun mga mare, galing pa nga to sa Bicol. Kaya naman nga sinabi ko sa kanila na sama-sama na nga kami dito mga mare kumain nga ng tanghalian. At eto naman nga maglola mga mare, pumunta na nga rin dito at tuwang-tuwa na naman nga ako, nakita ko na naman nga ang bata. Kaya sabi ko eto, kumain na nga kami dahil sakto ang pagdating nila dahil meron na nga kaming sinaing. Yun nga, nagpadala rin pala ako kay mamang kanin dahil kukulangin. Paano kasi mga mare, yung naisain ko pala kagabi malagkit dahil medyo madilim kaya naman pala naman ay nagtataka ko medyo malalaki yung buti lang bigas. Sakto pala mga mare, meron nga dala sila Tita Bibian niyog, eh naisipan ko ibiko na nga lang din talaga. Dahil matagal-tagal na nga rin mula nung makatikim nga ako ng biko na luto talaga di sa bahay. Eto nga si Tita, nakakatuwa naman nga, naalala kaming dalan nga ng pili ba ang tawag dito sa Bicol. Syempre nakakatuwa din mga mare na naalala tayong bigyan. Kahit nga simple lang yan mga mare, nakakatuwa talaga na naalala kang dalhan. O siya mga mare, kaya pala ako napabili dito ng spaghetti. Nandito pala mga mare yung apo ni Tita Bibian kaya lang umuwi na, hindi na naabutan. Naisipan ko nga rin mga mare, i-celebrate din nga yung mga grades ko kasi nakakatuwa, puro line of 1. Ang pinakamababa ko mga mare ay 1.75. Sabi ko, deserve ko naman nga itong ma-celebrate dahil pinaghirapan nga natin yung grade nga natin. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.